Isang katotohanan ang kayang yumanig sa iyong kaluluwa ngayong sandaling ito. Hindi lahat ng nagsasabing sila ay sa Diyos ay makakapasok sa langit. Masakit man pakinggan ngunit malinaw ito sa Biblia. Ang tanong ay hindi kung relihiyoso ka, kundi kung tunay kang kay Kristo. Sa mga susunod na minuto, maaring mabago ang direksyon ng iyong walang hanggan. Maraming Pilipino ang lumaki na may takot sa Diyos at may paggalang sa simbahan. Tayo ay nagsisindi ng kandila, nagdarasal bago matulog, at umaasa sa awa ng Panginoon. Ngunit may mga pagkakataon na ang ating pananampalataya ay nananatili lamang sa panlabas na anyo. Ang langit ay hindi nakakamit sa tradisyon lamang, kundi sa pusong binago ng Diyos. Kaya napakahalaga na malaman natin ang tunay na palatandaan ng isang taong patungo sa buhay na walang hanggan. Alalahanin natin ang sinasabi sa Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Ipinapakita ng talatang ito na hindi sapat ang salita lamang o panlabas na pagpapakita ng pananampalataya. Ang tunay na kaligtasan ay nakikita sa pagsunod at pagtupad sa kalooban ng Ama. Ito ang paalala na ang ating buhay ay dapat sumasalamin sa ating paniniwala. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang inyong suporta ay hindi lamang para sa channel na ito, kundi para sa pagpapalaganap ng katotohanan. Sa bawat pag-share ninyo, ay maaaring may pusong magising at manumbalik sa Diyos. Sama-sama nating palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang salita. Manatili ka hanggang dulo, sapagkat ang mensaheng ito ay maaaring sagot sa iyong mga panalangin. Habang pinakikinggan mo ito, buksan mo ang iyong puso at hayaang magsalita ang Diyos sa iyo. Maaring may mga bagay sa iyong buhay na kailangang ituwid at isaayos. Ang layunin ng mensaheng ito ay hindi upang takutin ka, kundi upang ihanda ka. Ang langit ay handog ng Diyos sa mga tunay na sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Ngayon ay samahan mo ako at tuklasin natin ang 8 palatandaan na mapupunta ka sa langit. Unang palatandaan, may tunay kang pagsisisi at pagbabagong buhay. May mga sandaling hindi ka mapakali tuwing naalala mo ang mga pagkakamaling nagawa mo laban sa Diyos. Hindi ito basta emosyon lamang, kundi malalim na pagkadurog ng puso na nagtutulak sa iyong magbago. Kapag naiisip mo ang iyong kasalanan at ikaw ay napapaluhod sa panalangin na may luha at pagpapakumbaba, ito ay makabuluhang tanda. Ang tunay na pagsisisi ay hindi pagtatakip ng mali, kundi pagharap dito ng may katapatan at takot sa Panginoon. Sa ganitong kalagayan nagsisimula ang isang buhay na tunay na nakatuon sa kabanalan. Hindi madaling talikuran ang nakasanayang gawain, lalo na kung ito ay matagal ng bahagi ng iyong pagkatao. Subalit kapag ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa iyong puso, nagkakaroon ka ng lakas upang iwan ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Unti-unti mong napapansin na ang mga dating kinagigiliwan mo ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan sa iyong kalooban. May panibagong pagnanais na mamuhay ng malinis at may takot sa Diyos. Ang pagbabagong ito ay hindi gawa ng sariling kakayahan, kundi bunga ng biyaya ng Panginoon. Mababasa natin sa Acts 3 verse 19, Repent therefore, and be converted that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Ang panawagang ito ay malinaw na nagsasabing, ang pagsisisi ay may kasamang pagbabalik loob at tunay na pagbabago ng direksyon. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos na may pusong nagsisisi, Kanyang pinapawi ang ating kasalanan at binibigyan tayo ng panibagong simula. Ipinapakita nito na ang kaligtasan ay hindi hiwalay sa pagbabago ng pamumuhay. Sa araw-araw na pakikipaglaban mo sa tukso, mas pinipili mong sundin ang tama kahit mahirap at masakit. Kapag ikaw ay nagkakamali, hindi mo na ito ipinagmamalaki o ipinagtatanggol pa. Sa halip ay agad kang lumalapit sa Diyos upang humingi ng tawad at lakas upang maituwid ang iyong pagkukulang. Ang ganitong uri ng puso ay malayo sa kayabangan at puno ng pagpapakumbaba. Dito makikita na ang pananampalataya ay hindi lamang salita kundi aktibong pamumuhay. Habang lumilipas ang panahon, napapansin ng mga tao sa paligid mo
ang unti-unting pagbabago sa iyong ugali at desisyon. Mas nagiging maingat ka sa iyong pananalita at kilos dahil nais mong maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Ang dating galit ay napapalitan ng pagpapatawad at ang dating bisyo ay napapalitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Ito ay malinaw na patunay na ang Diyos ay gumagawa ng bagong puso sa loob mo. Kung ang pagsisisi at pagbabagong ito ay totoo at patuloy sa iyong buhay, ito ay matibay na palatandaan na ikaw ay nasa landas patungo sa langit. Ikalawang palatandaan, may buhay kang pananampalataya kay Hesukristo. May mga tao na kilala si Jesus sa isip, ngunit hindi siya tunay na pinaghaharian sa kanilang puso at mga desisyon. Ang buhay na pananampalataya ay higit pa sa pagbanggit ng kanyang pangalan tuwing may problema o pangangailangan. Ito ay personal na pagtitiwala na siya lamang ang tunay na tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Kapag si Kristo ang sentro ng iyong mga desisyon at direksyon, ito ay malinaw na tanda ng aktibong pananampalataya. Ang ganitong paniniwala ay hindi basta nawawala kapag dumating ang pagsubok at kahirapan. Sa gitna ng pangamba at kakulangan, mas pinipili mong kumapit sa mga pangako ng Diyos kaysa umasa lamang sa sarili mong lakas. Naniniwala ka na ang kanyang plano ay mas mabuti kaysa sa anumang plano na kaya mong buuin. Kapag ikaw ay nanghihina, sa kanya ka lumalapit sa panalangin at hindi sa pansamantalang aliw ng mundo. Ang pagtitiwalang ito ay nagpapakita na ang iyong relasyon sa kanya ay buhay at totoo. Hindi ito pananampalatayang tuwing linggo lamang nakikita, kundi sa araw-araw na pamumuhay. Mababasa natin sa Ephesians 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Ipinapaalala ng talatang ito na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito nakabase sa sariling kabutihan, kundi sa ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Kapag ang iyong puso ay umaasa sa biyayang ito, malinaw na patunay ito ng tunay na pananampalataya. Makikita ang buhay na pananampalataya sa iyong pagsunod kahit hindi malinaw ang buong plano ng Diyos. Handa kang magpatawad dahil alam mong pinatawad ka niya. Handa kang magmahal kahit minsan ay nasasaktan dahil nauunawaan mo ang kanyang pag-ibig. Ang iyong mga kilos ay nagiging patunay ng iyong paniniwala at pagtitiwala sa kanya. Sa ganitong paraan, ang pananampalataya ay nagiging buhay at hindi lamang salita. Habang lumalalim ang iyong relasyon sa Diyos, mas lalo mong hinahangad ang kanyang presensya sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. May uhaw sa iyong puso na hindi kayang punan ng anumang bagay sa mundo. Ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya ang nagbibigay sa iyo ng lakas at katiyakan. Kapag si Kristo ang iyong sandigan sa bawat yugto ng buhay, ito ay malinaw na palatandaan ng landas patungo sa buhay na walang hanggan. Ang taong may ganitong pananampalataya ay may matibay na pag-asa sa pangakong langit ng Panginoon. Ikatlong palatandaan, may tunay kang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Hindi mo kayang sabihing mahal mo ang Diyos kung ang puso mo ay nananatiling puno ng galit, inggit at kapaitan laban sa iyong kapwa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang emosyon na pabago, kundi matatag na desisyon na magmahal kahit hindi ka mahalin, pabalik o pahalagahan. Kapag ang Diyos ang tunay na naghahari sa iyong puso, nagiging natural ang pagdaloy ng pag-ibig patungo sa pamilya, kaibigan at maging sa mga taong mahirap mahalin. Unti-unti mong natutunang magpatawad at umunawa, kahit ikaw ay nasasaktan o hindi nauunawaan ng iba. Ang pag-ibig na ito ay maaring hindi perpekto, ngunit ito ay totoo, buhay at patuloy na lumalago sa tulong ng Diyos. Makikita ang pag-ibig sa maliliit at simpleng bagay na ginagawa mo araw-araw kahit walang nakakakita o pumapansin. Sa paraan ng iyong pakikipag-usap, may paggalang, kababaang loob at pag-iingat upang hindi makasakit ng damdamin. Sa paraan ng iyong pagtulong, hindi mo hinahanap ang kapalit, papuri o pagkilala mula sa ibang tao. Mas pinipili mong gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Dahil alam mong ang Diyos ang nakakakita ng lahat, ito ay malinaw na palatandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na kumikilos at namumunga sa iyong puso. Mababasa natin sa 1 John 4 verse 20, "If someone says, 'I love God' and hates his brother, he is a liar, for he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?" Malinaw ang mensahe na ang pag-ibig sa Diyos ay hindi maaaring ihiwalay sa pag-ibig at malasakit sa kapwa.
Kung tunay mong minamahal ang Panginoon, makikita ito sa paraan ng pakikitungo mo sa mga tao sa iyong paligid, maging sa mga hindi mo kauri o kasundo. Ang pag-ibig ang nagiging matibay na ebidensya ng isang pusong hinipo at binago ng biyaya ng Diyos. Kapag may nangangailangan ng tulong, may awa kang nararamdaman at may kagustuhan kang tumugon ayon sa iyong kakayahan at sitwasyon. Hindi ka agad humuhusga batay sa panlabas na anyo, kundi sinusubukan mong unawain ang mas malalim na pinagdadaanan ng iba. Mas nagiging maingat ka sa iyong mga salita at reaksyon dahil nais mong maging pagpapala at hindi maging dahilan ng sugat. Pinipili mong maging instrumento ng kapayapaan sa halip na maging tagapagpasimula ng alitan at hidwaan. Ang ganitong klase ng pamumuhay ay malinaw na sumasalamin sa puso at karakter ni Kristo. Habang mas lalo mong nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at presensya, mas lumalalim at tumitibay ang iyong kakayahang magmahal ng walang kondisyon. Ang dating puso na madaling magalit at magtanim ng sama ng loob ay unti-unting napapalitan ng malasakit, habag at kahinahunan. Natututo kang maglingkod ng may kagalakan dahil nauunawaan mong ang bawat gawa ng pag-ibig ay alay mo sa Panginoon. Ang pag-ibig ang nagiging tatak ng iyong pagkatao bilang tunay na tagasunod ni Kristo sa mundong puno ng lamig at pagkakanya-kanya. Ikaapat na palatandaan, may pagnanais kang sundin ang kalooban ng Diyos. May kakaibang paghila sa iyong puso tuwing naririnig mo ang salita ng Diyos at alam mong ito ay para sa iyo. Hindi ka na kontento sa pamumuhay ayon lamang sa sariling kagustuhan at pansariling plano. Mas mahalaga sa iyo ang tanong na ano ang nais ng Diyos kaysa sa tanong na ano ang gusto ko. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay tanda ng pusong nagpapasakop sa kanyang pamamahala. Kapag ang kalooban ng Diyos ang nagiging batayan ng iyong mga desisyon, malinaw na may pagbabago sa iyong loob. Hindi laging madali ang pagsunod, lalo na kung ito ay may kasamang sakripisyo at pagtanggi sa sarili. May mga pagkakataon na kailangan mong bitawan ang isang bagay na mahalaga sa iyo dahil alam mong hindi ito ayon sa kanyang nais. Sa halip na magreklamo, pinipili mong magtiwala na ang utos ng Diyos ay para sa iyong kabutihan. Unti-unti mong natututunan na ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa loob ng kanyang kalooban. Ang ganitong pagsunod ay hindi bunga ng takot, kundi ng pag-ibig at pagtitiwala. Mababasa natin sa John 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments." Ipinapakita ng talatang ito na ang pag-ibig kay Jesus ay hindi lamang ipinapahayag sa salita kundi pinatutunayan sa pagsunod. Kapag may pagnanais kang sundin ang kanyang mga utos kahit mahirap, ito ay malinaw na tanda ng tunay na relasyon sa kanya. Ang pagsunod ay nagiging bunga ng pag-ibig at hindi lamang obligasyon. Sa iyong araw-araw na pamumuhay, mas nagiging maingat ka sa mga desisyon na iyong ginagawa. Iniisip mo kung ito ba ay makalulugod sa Diyos o maglalayo sa iyo mula sa Kanya. Mas pinipili mong maging tapat, makatarungan at may integridad kahit walang nakakakita. Ang budhi mo ay mas nagiging sensitibo sa tama at mali ayon sa pamantayan ng Biblia. Ang ganitong pagbabago ay patunay na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa iyong puso. Habang lumalalim ang iyong paglalakbay espiritual, mas lalo mong hinahangad na maging kalugod-lugod sa kanyang paningin sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang iyong mga pangarap at layunin ay unti-unting naayon sa kanyang layunin para sa iyo. Nakikita mo ang pagsunod hindi bilang pabigat, kundi bilang pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos. May kagalakan kang nararanasan tuwing alam mong ikaw ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Kung ang ganitong pagnanais na sumunod ay buhay at totoo sa iyong puso, ito ay malinaw na palatandaan na ikaw ay nasa landas patungo sa langit. Ikalimang palatandaan, may bunga ng Espiritu ang iyong buhay. Hindi mo kailangang ipagsigawan sa lahat na ikaw ay sa Diyos kung ang iyong buhay mismo ang tahimik, ngunit malinaw na nagsasalita para sa iyo. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo kundi sa mga bunga na unti-unting lumalabas sa iyong ugali, pananalita at pag-iisip. Mas nagiging mahinahon ka sa gitna ng mainit at magulong sitwasyon at mas marunong kang magtimpi kaysa sa nakaraan mong pagkatao. Ang dating pusong madaling magalit at magtampo ay natutong maghintay, umunawa at magpigil bago magsalita o kumilos. Ito ay malinaw na palatandaan na ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na kumikilos at humuhubog sa iyong puso.
araw-araw. Habang tumatagal ang iyong paglalakad kasama ang Panginoon, napapansin ng mga tao sa paligid mo ang unti-unting pagbabago sa iyong asal at pananaw sa buhay. Mas nagiging maawain ka sa mga nagkakamali at mas handang umunawa sa kahinaan at pagkukulang ng iba. Hindi ka na basta-basta nadadala ng inggit, kapalaluan o galit na dati mong pinapairal sa maraming pagkakataon. Sa halip ay mas nangingibabaw ang kabutihan, kahinahunan, at malasakit sa iyong mga kilos at pananalita. Ang mga pagbabagong ito ay hindi basta gawa ng sariling pagsisikap, kundi malinaw na bunga ng presensya at kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Mababasa natin sa Galatians 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ipinapakita ng talatang ito na may tiyak at makikilalang katangian ang isang taong pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos sa kanyang puso. Kapag ang mga katangiang ito ay unti-unting nakikita at nararanasan sa iyong araw-araw na pamumuhay, ito ay matibay na ebidensya na ikaw ay lumalago sa pananampalataya. Ang bunga ang nagpapatunay na ang puno ay buhay, malusog at nakatanim sa tamang pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan. Sa mga pagkakataong ikaw ay sinusubok ng matinding problema o hindi makatarungang pagtrato, mas pinipili mong magpakita ng kapayapaan kaysa gumanti ng galit. Kapag ikaw ay nasasaktan at nabibigo, natututo kang magpatawad at ipagkatiwala sa Diyos ang paghahatol at hustisya. Mas nagiging maingat ka sa iyong mga desisyon at kilos dahil nais mong manatiling may pagpipigil sa sarili at may takot sa Panginoon. Ang iyong mga reaksyon ay hindi na basta bunga ng emosyon o bugso ng damdamin, kundi ng patnubay ng Espiritu Santo. Ito ay malinaw na tanda ng panloob na pagbabago na hindi kayang gayahin o pekein ng sinuman. Habang mas lumalalim ang iyong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at Kanyang salita, mas nagiging natural at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng mga bungang ito sa iyong buhay. Hindi ito perpektong proseso at may mga pagkakataon na ikaw ay nadadapa at nagkakamali pa rin. Ngunit may malinaw na direksyon ang iyong puso patungo sa kabanalan at pagiging mas katulad ni Kristo sa bawat araw na lumilipas. Ang iyong buhay ay nagiging tahimik, ngunit makapangyarihang patutuo ng kakayahan ng Diyos na magbago at magpanibago ng puso ng tao. Kung ang bunga ng Espiritu ay patuloy at malinaw na nahahayag sa iyo, ito ay matibay at nakapagpapalakas na palatandaan na ikaw ay patungo sa ipinangakong langit. Ika-6 na palatandaan, may uhaw ka sa salita ng Diyos. May kakaibang pananabik sa iyong puso tuwing binubuksan mo ang Biblia at binabasa ang mga pangako at utos ng Panginoon. Hindi mo ito tinitingnan bilang obligasyon lamang kundi bilang pagkain ng iyong kaluluwa na nagbibigay sa iyo ng lakas at direksyon. Kapag lumilipas ang isang araw na hindi ka nakakapagbasa o nakakapagnilay sa kanyang salita, may pakiramdam na tila may kulang sa iyong espiritu. Ang ganitong uhaw ay hindi sa pilitan, kundi kusang lumalabas mula sa pusong binago ng Diyos. Ito ay malinaw na tanda na nais mong mas makilala ang kanyang kalooban at katotohanan. Habang mas lalo mong pinag-aaralan ang kanyang salita, mas nauunawaan mo ang lalim ng kanyang pag-ibig at kabanalan. Ang mga talata na dati mong hindi pinapansin ay nagiging personal at tila direktang nagsasalita sa iyong sitwasyon. Nakakaramdam ka ng pagsaway kapag ikaw ay nagkakamali at ng lakas kapag ikaw ay nanghihina. Ang Biblia ay hindi na lamang aklat sa iyong istante, kundi gabay sa iyong araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan nito ay mas nagiging malinaw ang landas na dapat mong tahakin. Mababasa natin sa Psalm 1 verse 2, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." Ipinapakita ng talatang ito na ang taong pinagpapala ay may kasiyahan sa salita ng Diyos at patuloy itong pinagninilayan. Kapag may galak kang nararamdaman sa pakikinig at pagbabasa ng Biblia, ito ay palatandaan ng espiritual na buhay. Ang pagninilay sa kanyang salita ang nagpapalalim sa iyong pananampalataya at karakter. Sa tuwing may desisyon kang haharapin, hinahanap mo kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Hindi ka agad umaasa sa opinyon ng tao, kundi sa karunungang nagmumula sa Diyos. Mas nagiging maingat ka sa iyong mga hakbang dahil nais mong umayon sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ang nagiging pamantayan ng tama at mali sa iyong buhay,
Ito ay nagpapakita na ikaw ay nagpapasakop sa kanyang autoridad. Habang patuloy mong minamahal at pinahahalagahan ng Biblia, mas nagiging matatag ang iyong paninindigan sa gitna ng magulong mundo. Hindi ka madaling malinlang ng maling katuruan dahil may pundasyon ka sa katotohanan. Ang iyong puso ay napupuno ng pag-asa at kapayapaan sa bawat pangakong iyong nababasa. Ang uhaw na ito sa salita ng Diyos ay patunay na ikaw ay lumalago at buhay espiritual. Kung ang ganitong pagnanais ay malinaw sa iyong buhay, ito ay matibay na palatandaan na ikaw ay patungo sa buhay na walang hanggan. Ikapitong palatandaan, may pagtitiis ka sa gitna ng pagsubok. Ang buhay Kristiyano ay hindi nangangahulugang wala ng problema o sakit na mararanasan. Sa katunayan, mas lalong nasusubok ang iyong pananampalataya kapag ikaw ay dumaraan sa matinding hamon at paghihirap. Ngunit sa halip na tuluyang bumitaw sa Diyos, mas lalo kang kumakapit sa Kanya sa panalangin at pagtitiwala. May luha man at pangamba, nananatili ang paniniwala mo na hindi Kanya pababayaan. Ang ganitong pagtitiis ay tanda ng pusong may matibay na pundasyon kay Kristo. Kapag dumarating ang kabiguan, hindi mo agad sinisisi ang Diyos o kinukwestiyon ang Kanyang kabutihan. Sa halip ay hinahanap mo kung ano ang nais niyang ituro at hubugin sa iyong pagkatao. Nauunawaan mong ang pagsubok ay maaaring maging daan upang mas maging matatag ang iyong pananampalataya. Unti-unti mong natututunan na ang sakit ay may layunin sa plano ng Panginoon. Ang pagtinging ito ay nagpapakita ng lalim ng iyong espiritual na pag-unawa. Mababasa natin sa James 1 verse 12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Ipinapakita ng talatang ito na may gantimpala ang pagtitiis at katapatan sa gitna ng tukso at pagsubok. Ang pangakong korona ng buhay ay nagbibigay pag-asa at lakas sa mga nananatiling tapat sa Diyos. Kapag ang puso mo ay kumakapit sa pangakong ito, malinaw na ang iyong pag-asa ay nakatuon sa walang hanggan. Sa bawat pagsubok na iyong nalalampasan, mas nagiging malalim ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Nakikita mo kung paano siya kumikilos, kahit sa mga sitwasyong tila walang pag-asa. Ang iyong patotoo ay nagiging inspirasyon din sa iba na dumaraan sa parehong hirap. Hindi ka perpekto at may mga sandaling ikaw ay nanghihina, ngunit hindi ka tuluyang sumusuko. Ang patuloy na pagbangon ay patunay ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa iyo. Habang tumatagal, mas naiintindihan mo na ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang at hindi ito ang huling kabanata ng iyong paglalakbay. Ang iyong puso ay nakatuon sa pangakong buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Ang mga paghihirap ngayon ay hindi mo ikinukumpara sa kaluwalhatiang naghihintay sa mga nananatiling tapat. Ang pagtitiis mo sa gitna ng unos ay nagiging malinaw na patunay ng iyong pananampalataya. Kung ikaw ay patuloy na nananatiling tapat sa gitna ng pagsubok, ito ay matibay na palatandaan na ikaw ay patungo sa langit. Ikawalong palatandaan, may pananabik ka sa buhay na walang hanggan. Habang lumalalim ang iyong relasyon sa Diyos, mas lalo mong nauunawaan na ang mundong ito ay pansamantala lamang at hindi ang iyong tunay na tahanan. Hindi ka na labis na nakakapit sa kayamanan, posisyon o papuri ng tao dahil alam mong may mas dakilang bagay na naghihintay sa iyo. May pananabik sa iyong puso na makasama ang Panginoon at masilayan ng kanyang kaluwalhatian balang araw. Ang pag-asang ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy kahit mahirap ang kasalukuyan. Ito ay tanda ng pusong nakatuon hindi lamang sa ngayon kundi sa walang hanggan. Kapag iniisip mo ang langit, hindi lamang ito konsepto kundi isang pangakong nagbibigay inspirasyon sa iyong mamuhay ng matuwid. Mas pinipili mong gumawa ng tama kahit walang nakakakita dahil iniisip mo ang araw ng pagharap sa Diyos. Ang iyong mga pangarap ay hindi na lamang umiikot sa pansariling tagumpay, kundi sa kung paano ka magiging tapat na lingkod niya. May kapayapaan kang nararamdaman kapag iniisip mong may buhay na walang hanggan para sa mga nananatiling kay Kristo. Ang ganitong pag-iisip ay nagpapakita ng pusong may malinaw na direksyon. Mababasa natin sa Philippians 3 verse 20, For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na pagkakakilanlan ng mananampalataya ay hindi lamang sa mundong ito kundi sa langit.
Kapag may pananabik kang hinihintay, ang pagbabalik ng Panginoon at ang kanyang mga pangako, ito ay patunay na ang iyong puso ay nakatuon sa Kanya. Ang pag-asang ito ang nagpapatatag sa iyo sa gitna ng pagbabago at kaguluhan sa mundo. Sa araw-araw mong pamumuhay, mas nagiging malinaw ang iyong mga prioridad dahil iniisip mo ang walang hanggan. Hindi ka basta nadadala ng uso o tukso dahil alam mong may mas mahalagang layunin ng iyong buhay. Mas pinapahalagahan mo ang espiritual na paglago kaysa sa panandaliang kasiyahan. Ang iyong mga desisyon ay naayon sa kung ano ang may kabuluhan sa harap ng Diyos. Ito ay nagpapakita na ang iyong puso ay nakatuon sa mas mataas na layunin. Habang patuloy kang lumalakad kasama ang Panginoon, ang pag-asa sa buhay na walang hanggan ang nagiging ilaw sa iyong landas. Hindi ka natatakot sa kamatayan tulad ng dati dahil alam mong ito ay pintuan lamang patungo sa kanyang presensya. May katiyakan kang nararamdaman na ang iyong pangalan ay nakasulat sa kanyang kaharian dahil sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Ang pananabik na ito ay hindi takas sa realidad kundi bunga ng matatag na pananampalataya. Kung ang iyong puso ay tunay na naghahangad sa langit at sa presensya ng Diyos, ito ang huling palatandaan na ikaw ay patungo sa buhay na walang hanggan. Ano man ang iyong kalagayan, ang pinakamahalaga ay ang iyong tugon sa tinig ng Panginoon. Ngayon ang tamang oras upang magpasya at lumapit ng buong puso sa Kanya. Ang langit ay hindi kwento lamang na pampalubag loob, kundi isang tunay na pangako para sa mga nananatiling tapat kay Kristo. Hindi ito para sa perpekto, kundi para sa mga nagsisisi, sumasampalataya, at patuloy na lumalakad kasama ang Diyos. Ang bawat araw na ibinibigay sa iyo ay pagkakataon upang patunayan ang iyong pag-ibig at pagsunod sa Kanya. Kung may mga bahagi ng iyong buhay na hindi pa naayon sa Kanyang kalooban, huwag kang matakot na ituwid ito ngayon. Ang biyaya ng Diyos ay sapat upang patawarin ka at palakasin kang magpatuloy. Alalahanin mo na ang buhay sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin. Mas mahalaga ang kalagayan ng iyong kaluluwa kaysa sa anumang tagumpay o yaman na maaari mong makamit. Ang tunay na tagumpay ay marinig ang mga salitang mabuti at tapat na lingkod sa pagharap mo sa Panginoon. Isipin mo ang araw na makikita mo. Siya ng harapan at mararanasan ng kagalakang walang hanggan. Ang pag-asang ito ang magbibigay sa iyo ng lakas upang mamuhay ng may kabanalan at layunin. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat pag-share ninyo ay maaring maging tulay upang may isang kaluluwang makakilala kay Kristo. Sama-sama nating ipalaganap ang katotohanan at pag-asa na nagmumula sa Kanyang salita. Nawa ay patuloy ninyong buksan ang inyong puso sa mga mensaheng maglalapit sa inyo sa Diyos. Hanggang sa muli, manatili tayong tapat, mapagpakumbaba, at nakatuon sa pangakong buhay na walang hanggan.